Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga tagapakinig. Ako po si Lydia. Nais kong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking asawa na si Pedro noong nanirahan kami sa probinsya ng Samar. May 1 taon na kaming kasal ni Pedro nang maganap ang naturang nakakapangilabot na pangyari. Tandang-tanda ko pa na nanirahan kami sa isang bahay kubo nun. Iilang buwan pa lang kaming mag-asawa at wala pang kuryente kaya bunsol at gasera ang ginagamit naming tanglaw sa gabi. Nanggaling ako sa Nueva Ecija. Patay na ang aking mga magulang at nakikitira lamang ako sa tiyahin ko. Kaya nang akitin akong magpakasal ni Pedro at niyaya niya akong tumira sa probinsya ng kanyang mga magulang para makapagsimula ng pamilya. Agad akong pumayag. Dahil alam kong mapapanatag ang aking kalooban kung sasama ako sa asawa ko noon. Nakaramdam ako noon ng pagdumi at medyo umuulan sa labas ng bahay. Saglit ko na binilin sa aking asawang si Pedro ang aming sanggol na mahimbing na natutulog sa maliit na duyan sa silid tulugan. Mag-iisang linggo na pagkatapos ko na manganak sa aking unang anak na babae. Kumadrona ang nagpaanak sa akin at medyo sariwa pa ang mga sugat ko pero maayos na naman akong nakakakilos noon. Nakahiwalay ang palikuran sa aming bahay. Yari ito sa sawali at kawayan. Umuulan ng gabing yon pero hindi naman kalakasan ang buhos ng ulan. Nagtungo ako doon bitbit ang isang malaking payong. Palinga-linga ako sa paligid dahil medyo may kadiliman kaya minabuti ko na bitbitin ang maliit na pinsol. Itinatapat ko sa labas at tila may naaaninag akong imahe ng tao na nakatayo malapit sa may palikuran. Hindi ko maaninag ang kanyang anyo dahil nakasuot ang kung anong imahe na ito ng blusang itim at nakatalikod sa akin nun. Ayokong takutin ang sarili ko. Nakakatiyak naman ako na kapitbahay namin ng taong yon. Wala namang ibang mapapadako doon kung hindi mga kapitbahay ko na tsismoso at tsismosa. At isa pa, kinakailangan ko na rin na makabalik sa silid tulugan dahil baka magising ang aking sanggol at umiyak ng pagkalakas-lakas kapag nararamdaman niyang wala ako sa kanyang tabi. Hindi ko na pinansin ang naturang bulto na yon at pumasok ako sa loob. Isinarado ko ang kawayang pintuan pagkatapos ay itinaas ko ang aking duster pati ang panloob kong kasuotan. Hindi pa ako nakakapagsimulang dumumi nang may narinig akong sumisitsit sa bandang palikuran. Sa may labas. Buong akala ko ay patakyo ng ulan pero tinig ng tao ang patuloy na sumisitsit nun. Nagpalinga-linga ako at napansin ko ang siwang na may nakasilip na mapupulang mga mata. Halos manigas ako mula sa pwesto ko. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot nun. Hindi ko na magawang dumumi at para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na yon. Hindi pa natatagalan, nawala ang nakasilip na mapupulang mga mata. Isinuot ng naturang nilalang ang kanyang hintuturo sa loob ng siwang at tumambad sa harapan ko. Ang matulis niyang kuko na umabot na ilang pulgada ang haba. Nagimbal ako. Dinampot ko ang bunsol at itinapat ko sa daliri nun. Itinapat ko sa mahabang kuko niya ang ninggas ng apoy. Bahagya siyang nasaktan na tinanggal niya mula sa siwang ang kanyang daliri. Doon na ako nagumpisang magsisisigaw at tinawag ang pangalan ng aking asawa. Lumipas ang ilang sandali at nakarinig ako ng malalakas na katok mula sa may pintuan. Naulinagan ko ang tinig ng aking asawa at hindi ko na nagawang dumumi pa.
Isinuot ko ang panloob na damit at ibinaba ko ang duster. Pagkatapos ay kinuha ko ang bunsol sa kabinuksan ng pintuan. Pagkabungad ng aking asawa ay niyakap ko siya kagad na mahigpit. Pedro, may tao sa labas ng palikuran. Binubusuhan niya ako. Nakakakilabot. Mapupula yung mga mata niya at matulis na kuko. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Pinandilatan niya ako ng mga mata nun. Umikot kami sa palibot ng palikuran, pero wala kaming nakitang anumang nilalang. Kinabahan ako pero inisip ko na guni-guni lamang ang mga nakita ko nun. Pinilit ko na makontrol ang panginginig ng aking katawan. Hanggang sa sumagi sa isip ko ang sanggol. Nanlaki ang aking mga mata at kinapitan ko ang aking asawa. Pedro, yung anak natin. Nag-uumpisang manginig ang aking mga palad nun. Nagkatinginan kami at naulinagan namin sa loob ng silid tulugan na umiiyak ang aming sanggol. Kinuha ni Pedro ang payong at inalalayan niya akong makapaglakad. Nagmamadali kaming pumasok sa loob ng bahay, pagkatapos ay dumiretso kami sa may silid tulugan. At napansin namin na nakabukas ang pinto. Lalong dumagundong ang kaba sa dibdib ko. At iniisip ko na pinasok na kami ng magnanakaw nun. Pumasok kami sa loob. At doon ay namilog ang aking mga mata. Nagtayuan ng mga balahibo ko sa batok nang makita naming may nilalang na merong mahabang buhok, mapupulang mga mata, matulis na mga ipin at kuko na nakaabang sa may higaan ng aking umiiyak na anak. Dali-dali kong dinampot ang flower vase at ibinato sa kanya noon pero mabilis siyang nakailag. Kumaripas ng takbo ang aking asawa at nagtungo siya sa bandang kusina. Kinuha niya ang asin at buntot pagi, saka siya bumalik sa silid tulugan. Pinatigil niya ako sa pagbato ng kung ano-anong kasangkapan at pinayuhan na kuhanin ng aking sanggol sa loob ng crib habang nakikipaglaban siya sa nilalang na yon. Agad naman akong sumunod sa panuto niya at mabilis akong nagtungo sa aking anak. Kinarga ko siya. Umiwas ako sa naturang nilalang. Pinanood ko kung paano pinagpapapalo ng aking asawa ng buntot pagi ang nilalang na yon. Umuusok halos ang tagiliran nito. Puno ng latay ang kanyang mukha. Pinagsasabuyan pa siya ng asin at nag-usok ang kanyang balikat at braso. Hindi siya makalapit sa asawa ko at wala na rin siyang ibang pinagpilian nun. Winasak niya ang kawayan naming bintana at doon siya mismo tumakas. Dumungaw sa may bintana ang aking asawa pero biglang nawala sa kahabaan ng maraming puno ng saging ang naturang nilalang. Patuloy pa rin noon ang pagbuhos ng ulan at walang buwan, kahit bituin sa kalangitan. Kaya hindi maaninag ng aking asawa kung saang direksyon nagtago ang nilalang na yon. Kinaumagahan, kumalat sa aming mga kapitbahay ang pagsalakay ng naturang aswang. Naging alerto ang lahat, lalo na ang mga pamilya na may sanggol sa kanilang tahanan. Nakakatiyak sila na maaaring bumalik ang aswang at tumangay pa ng ibang sanggol nun. Hindi nagtagal, at may napansin ang aming kapitbahay na si Aling Donna na may bagong salta sa bayan. Isa umano siyang magandang dalaga at mukhang wala siyang kapitbahay sa paligid ng kanyang bahay malapit sa may kakahuyan. Noon lamang niya nakita ang naturang babae at napakadalang umano na lumabas ng bahay nun. Hinintay namin ng marami pang gabi. Tuwing sasapit yon, inaayos ng aking asawa ang bintana na sinira ng aswang at nag-abang ang aming mga kapitbahay sa napipintong pagsalakay ng nilalang na yon.
Pero nagulat si Pedro nang ibalita ni Mang Bong na meron umanong pinatay sa may dakong bukid. Ilang kilometro ang layo sa aming lugar. Nabanggit niya na dumudumi lamang umano ang babaeng nagngangalang Yolanda nang biglang may umatake sa kanya. Hindi pa man lang umano nakakapaghugas ang babae. Winakwak na umano ang kanyang tiyan. Tinangay ng nilalang ang nag-iisang taong gulang nitong anak na babae. Marami na umanong rumorondang tanod sa may bukid at iniimbestigahan pa nila ang nangyaring krimen nun. Nabahala kami ni Pedro at talagang hindi kami naghihiwa-hiwalay sa loob ng aming bahay sa takot na baka bigla na lamang dagitin ng nilalang ang sanggol namin. Pasado 10:00 ng gabi nun, nakaabang kami sa may labas ng aming bahay kasama ang ilang kapitbahay na may dalang sulo at bungkos ng bawang. Nang bigla kaming nakarinig ng malalakas na sigaw, buhat sa ikatlong bahay malapit sa amin. Nagimbal kaming lahat sa nakakapunit na tinig kaya naman nagmadali kaming naglakad nun. Sumunod ako sa asawa ko habang bitbit ang aking sanggol na mahimbing na natutulog sa balikat. Pagtapat namin sa bahay ni Manang Winona, may napansin kaming hindi pamilyar na babae sa bandang bintana. Sumunggab si Pedro at tumungaw naman ako pati na rin ang dalawa pa naming kapitbahay. At nakita namin sa loob ng silid ang isang babaeng nagbagong anyo bilang aswang. Nakikipag-agawan siya kay Trining na anak ni Manang Winona. Sa may sanggol nito, na tila ba balak niyang kunin katulad ng pagkuha niya sa anak ko nun. Sa may bintana sila banda. Doon ay naglakas loob si Pedro at ang dalawang kalalakihan na pumasok sa malaking bukas na bintana nun. Samantala ay nanatili naman akong nakapanood sa kanila. Ayokong pumasok sa loob sa takot na baka mapahamak kami ng aking anak. Binalutan ko ng lampin ng sanggol para hindi siya mahamugan. Pagkapasok ni Pedro sa loob, ay agad niyang sinabuyan ng asin ng aswang. Tumyempo ang dalawang kalalakihan para maagaw ang sanggol. Pagkatapos ay agad nilang ibinigay kay Trining ang humihikbing anak nito. Umabante ang nilalang. Ipinakita niya na kung anong klase siya. Sinipa niya at itinulak sa may bintana ang isang lalaki samantalang kinalmot naman niya sa mukha ang isa pa. Sumalida si Pedro. Hinampas niya ng buntot pagi sa likuran ang nilalang na yon. Umatungal ito ng pagkalakas-lakas hanggang sa tuluyang gumapang sa may sahig. Sa puntong yon ay unti-unti itong nanghina, kaya pinagtulungan siyang pagsasaksakin ng dalawang lalaki gamit ang matulis na sibat. Pinaulanan pa ni Pedro ng maraming beses na paghampas ang nilalang hanggang sa tuluyan na lamang itong mangisay. Sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, ang nilalang na halos kasing laki ng tao ay tila naging isang patay at sunog na pusa nun. Ganun na lamang siya kalaki. Napabulagta sa sahig si Pedro sa sobrang pagod pero nagalak naman si Manang Winona pati na rin si Trining sa nangyari. Tinawag nila ang iba pang mga kapitbahay at nagpuntahan sila sa tahanan nito. Sinenyasan naman ako ni Trining na pumasok sa loob ng kanilang bahay kaya hindi ako nag-aksaya ng panahon nun. Pagkakita ko sa kalagayan ni Pedro, inalalayan ko siya katulong ang dalawang lalaki. Nagpasalamat ang mag-ina sa kabutihang loob ng aking asawa. Gayon din sa kasamahan nito mga lalaki. Umuwi kami sa aming bahay at hinintay naming mag-umaga. Kinabukasan, nabalitaan ng mga tanod ng aming barangay ang naganap nung nagdaang gabi. Nagulat sila sa nangyari sa mag-inang Manang Winona at Trining pero humanga naman sila sa katapangan ng mga tao doon.
Nung dumating ang panahon ng pag-aani ng palay at maraming nahuhuling isda sa karagatan ng aking asawa, naisipan naming mag-ipon ng pera. Ilang buwan din naming iningatan ng pera at nagpaayos kami ng aming palikuran. Pinalitan ng kawayan ng simentado para mas maging matibay ang pundasyon nito at walang kung anuman ang maaaring sumilip sa loob nun. Mga ilang taon ang lumipas. Magtataong 2000 yun. Umangat na rin ang aming pamumuhay. Nagtrabaho ako sa isang malaking tindahan samantalang nag-apply naman ang asawa ko sa opisina. At maswerte siyang natanggap dahil siya ang nakatapos sa amin sa pag-aaral. Paminsan-minsan ay nagtutungo kami sa mga magulang ni Pedro at ipinapasyal ko ang aming anak. Tuwang-tuwa naman ang ina ng aking asawa sa tuwing masisilayan ng kanyang apo. Hindi naman kasi nila kami nakakasama ng madalas kaya swerte na rin na nakabisita kami sa kanilang bahay. Lumipas ang isang taon at nakatira na kami sa bungalow type na bahay na gawa sa semento. Pinalitan na rin namin ang ilang kasangkapan. Bumili ng matibay na kagamitan. At higit sa lahat, naging tahimik na rin ang aming buhay. At yun ang una at huling beses naming nakaranas ng paggambala ng isang aswang. Naging libangan ko na rin po ang pakikinig sa YouTube channel sa tuwing nalulungkot at naiinip ako sa ating gabi. Nung una, hindi ako naniniwala sa mga aswang at sa iba pang kakaibang nilalang. Pampalipas sa oras ko lamang ang pakikinig ng mga storyang kababalagan sa radyo noon. Pero nang maranasan ko ang kakaibang kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ko, isa ako sa mga buhay na saksi na totoo sila. Nais ko po sanang magbahagi sa inyo ng kwento tungkol sa aking nakaengkwentro noon na nakapagbigay sa akin ng matinding kilabot nung nasa 23 taong gulang pa lamang ako at ako'y miyembro ng isang sindikato. College dropout ako at hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral kaya wala akong makuhang maayos na permanenteng trabaho. Nagsikap ako sa ibang trabaho tulad ng pagiging construction worker, konduktor pero wala akong asenso at maliit ang kitaan ng pera. Tandang-tanda ako pa noon na sumapi ako sa isang sindikato na halang ang bituka at dumudukot ng mga bata at ginagawang mga pulube para pagkakakitaan. Sa hirap ng buhay at matinding pangangailangan ng aking pamilya, ay nagawa kong gumawa ng karahasan at iligal na trabaho para maitawid sa gutom ang aking pamilya. Linggo-linggo ako nagpapadala ng pera sa aking pamilya sa probinsya noon. Kahit hindi ako umuwi ay natutulungan ko naman sila makaahon sa pang-araw-araw na pangangailangan. Isang gabi, inutusan kami ng aming boss na dumukot ng bata kaya isinama ko ang mga kasama ko na tawagin na lamang nating Francis at Luke. Hindi nila tunay na pangalan sa probinsya. May nasabat kaming batang babae. Mukhang anak mayaman na mag-isang naglalakad sa tabi ng highway. Huminto ang aming sasakyan. Mabilis na hinablot ni Luke ang bata papasok sa loob ng van. Mabuti na lamang at madilim ang bahaging kinaroroonan ng bata at walang masyadong tao at mga sasakyan na humihinto sa lugar na yon. Walang patid ang paggugulgol ng bata hanggang sa makarating kami sa aming hideout. Galit na galit si Luke dahil hindi niya mapatigil sa pag-iyak ang bata. Nagawa pa niyang tutukan ito ng patalim. Mabuti na lamang at napigilan ko siya. Kung hindi, baka nasaksak niya o nasugatan ng batang yon. Mainitin ang ulo ni Luke. Maiksi ang kanyang pasensya kaya hindi siya nakakapag-isip ng maayos sa tuwing inaabot siya ng matinding pagkayamot. Pinigilan ko si Luke at inagaw ko ang hawak niya bago pa siya may masaksak o masugatan sa amin.
Pare, kumalma ka. Bata lang yung kausap mo at huwag kang masyadong magagalitin. Makukuha mo naman sa pakiusap at panguuto yung bata eh. Hayaan mo na ako muna yung mag-ayos nito. Sinimangutan ako ni Luke at pinanlisikan niya ng mga mata ang batang babae bago umalis sa aking harapan. Wala siyang kaimik-imik na nagtungo sa kusina at hinayaan niyang manatili ang batang babae na nakaupo sa may sofa. Nagkusang loob na ako na mag-alaga sa batang babaeng yon. Naawa ako sa kanya. Cute at mukha siyang anghel kaya hindi ko siya magawang saktan. Naalala ko din sa imahe niya ang aking bunsong kapatid kaya lalo kong namimiss ang aking buong pamilya noon. Kaya kapag nakaipon ako ng malaking pera, uuwi na ako sa Pangasinan. Bibitaw na ako sa pinagagagawa kong kalokohan para makapiling ko ang pamilya ko at makatiwalag na rin ako sa aking mga kasamahan. Kinausap ko ang batang babae sa mahinahon at palakaibigan na boses nun. Tinanong ko kung ano ang pangalan niya. Naging kaswal ako sa aking pagtatanong. Tumigil sa pag-iyak ang batang babae at tumugon siya sa pangalang Annalyn. Sinabi ko sa kanya na maganda yung pangalan niya. Sabi ko na may kapatid din akong babae at hindi sila nagkakalayo ng edad nun. Catherine naman ang pangalan. Pinilit kong maging palakaibigan at napansin ko na hinawakan niya na mahigpit ang aking mga kamay. Nagugutom na umano siya. Naawa ako sa kalagayan ng bata. Mukha naman siyang nagsasabi ng totoo noon kaya nagtungo ako sa kusina. Naganap ako ng makakain pero walang pagkain doon. Puro lamang tubig. Sinigawan ako ni Francis. Hoy Justin, mabuti pa'y lumabas ka na muna at maghanap na makakain natin. Bumili ka ng kahit anong makikita natin doon. Pakainin mo na rin ang patay gutom na batang babaeng yan para magtigil na sa pag-iyak. Pumayag ako pero nakiusap ako na wag nilang sasaktan ng bata. Hindi pa dumadating ang boss namin at kailangan naming makapagbigay sa kanya ng bata. Sabi ko mukha naman itong mabait. Siyempre natatakot lang. Gawa ng, yun nga, pinagbabantaan ito. Sumang-ayon lamang sa akin si Francis na para bang hangin lamang ang kanyang kausap ko. Hindi ko na siya pinansin bagkos sa binalingan ko si Annalyn. At sinabi kong maging mabait sana siyang bata kina Francis at Luke. Babalik ako pagkatapos ng ilang minuto. Bibili lamang ako na makakain. Ngumiti lamang ito at tumango sa akin nun. Sa wakas ay nakuha ko rin ang loob niya. Madali naman talagang paamuhin ng bata basta wag lang tatakutin at sasaktan ng pisikal. Pagkatapos nun ay tumayo na ako, nagtungo sa may pinto palabas ng aming hideout. Ilang minuto din yung nilakad ko nun, hanggang sa makakita ako ng mga tindahan na magkakahilera nun. Dumukot ako sa aking bulsa ng pera. Bumili ako ng pwedeng makakain. Pansit, dilata, inumin. Pagkabalik ko sa hideout, gulat na gulat ako, Sir Seth. Nakarinig ako ng pagsigaw. Nabitawan ko yung mga binili ko nun. Hinahanap ko kung saan naroroon ang aking mga kasamahan. Nagtungo ako sa may banyo at natagpuan ko si Francis nun. Nanginginig ito. Duguan siya. Nandidilat ang mga mata. Anong nangyari? Tanong ko. Lumapit ako sa kanya nun. Namumutla siya, Sir Seth, at hindi siya makapagsalita. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Habang may itinuturo sa gawing silid-tulugan na katabi ng banyo. Pinagmasdan ko ang kanyang tagiliran at napapalibutan yun ng masaganang dugo. Lumabas ako ng banyo. Nagtungo ako sa direksyon na itinuturo ni Francis. Nakabukas ang pinto ng silid-tulugan. Nakakita din ako ng mga dugo sa dingding.
Nagdudumali akong pumasok sa loob at narinig ko na nagsasalita si Luke sa hindi ko maintindihang pabulong na boses. Pagkatulak ko ng pinto, kamuntik pa akong madulas dahil punong-puno ng kung anong halo-halong basa sa may sahig nun. Maalingasaw din ang amoy. Kamuntik pa akong mawalan ng balanse dahil dumako ang aking paningin sa sentro ng tulugan. Hindi ko alam kung ano ang nakikita ko nun. Si Luke. Para bang pangit yung posisyon niya sa mahigaan. Ang katabi niya, Sir Seth. Isang nilalang na payat. Mahaba ang mga paa at kamay. Dinidilaan si Luke noon sa kanyang leeg kung saan merong tumutulong dugo. Samantalang si Luke ay hindi makagalaw. Nanginginig at tila ba may parte sa kanyang nabalian. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Humagikhik ang nilalang na nanggigigil kay Luke noon. Hindi ko alam o hindi ko pa siya kilala nung una. Pero nang napadako ang mga mata niya sa akin noon, kitang-kita kong bigla siyang nakaramdam ng matinding hiya. Binitawan niya si Luke. Umatras palayo sa aking kinatatayuan. Tila ba takot na takot ito? Kakaiba ang mukha niya. Kung hindi ito nagsalita, siguradong hindi ko siya nakilala. Pasensya ka na, Justin. Kanina pa kasi ako nagugutom. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tinakpan niya ang kanyang mukha habang patuloy pa rin na nahihiya sa kanyang ginawa. Habang unti-unti siyang bumabalik sa batang kaanyuan. Hindi ako makapaniwala na yun ay walang iba kundi si Annalyn. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Parang biglang sumarado ang aking bibig. Lumingalinga ako sa paligid at inaasahan ko na lalabas si Francis at sasabihin niyang biro lamang lahat ng yon. Pero hindi yun nangyari. Nanginginig sa takot ang aking tinig habang tinatanong siya kung ano ang nangyari at kung paano niya nagawa yon. Hindi din ako makagalaw. Ibinaba ni Annalyn ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan ng katawan ni Luke na nakahiga. Ayon sa kanya ay nagalit umano sa kanya si Luke noon. Dahil matigas umano ang ulo niya. Sinabunutan umano siya kaya hindi niya na napigilan ng kanyang sarili. Kinilabutan ako noon. Naaamoy ko ang masangsang na sariwang dugo sa 4 na sulok ng silid tulugan. Pumasok ako doon sa sindikato na yun pero yun ang kauna-unahang beses kong nakaramdam ng ganon. Gawa ng lahat naman ng bata na nakukuha namin ay natutubos at napagkakakitaan. Sinikap ko na huminahon kahit na hindi ako makapag-isip ng matuwid at hindi pa rin ako naniniwala sa buong pangyayari. Kung kakausapin ko si Annalyn sa matiwasay na paraan, ay maaaring makaligtas ako sa matinding kapahamakan. Niyaya ko siyang lumabas. Sabi ko ay ipagmamaneho ko siya. Mamamasyal kami pagkatapos niyang maligo noon. Madalas ko kasing ipasyal noon ang aking bunsong kapatid sa parke sa tuwing nalulungkot siya at namimiss niya na lumabas sa aming bahay. Kaya naisip ko na baka magustuhan din ni Annalyn ang aking idea. Mabuti na lang at nakiayon ang pagkakataon. Sumang-ayon ito at masayang lumabas ng silid. Nagtungo sa banyo. Hinatak ko ang nangihinang si Francis sa may labas ng banyo noon. Wala na itong malay. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ko siyang basang-basa ang buong katawan. Malinis at walang bahid ng anumang dugo sa kanyang katawan noon.
Hinanap ko ang malaking tuwalya, damit at bestida sa cabinet. Mabilis ko siyang ginusgusan pagkatapos ay pinagsuot ng bestida. Dali-dali kong hinanap ang suklay at sinuklayan ko siya tulad ng pag-aalaga ko sa aking bunsong kapatid. Makalipas ang ilang minuto ay naghanap na kami ng masasakyan. Malayo-layo na kami sa lugar. Buo na ang desisyon ko noon. Pagkahinto ng sinasakyan namin ay napansin kong tulog na ito. Nilingon ko yung parke at may ilang pamilyang masayang naglalaro sa swing kasamang kanilang mga anak. Buhat-buhat si Annalyn. Hindi ako gumawa ng anumang ingay dahil baka maistorbo ko siya sa pagtulog nun. At maging dahilan pa yun para madiskubre niya ang aking lihim na plano. Dinala ko siya sa parke. Pinaupo ko siya sa bench. Huminga ako ng malalim at hinimas-himas ko ang kanyang buhok bago ako tuluyang umalis. Hindi ko alam kung sinong makakapulot sa kanya, pero sana naman ay mapunta siya sa magandang kamay at maging ligtas ang kanyang magiging kapalaran. Hindi ko din kasi alam, Sir Seth, kung talagang inosenteng bata ba siya o nagbabalat kayong bata lang. Hindi na ako nagawang magtanong pa sa kanya kung saan siya nanggaling, kung saan siya nakatira. Baka mapahamak pa ako, di ba? At baka mas matindi pang mga nilalang ang makikilala ko. Minabuti ko na lamang na iwan siya sa isang tabi. Nagmadali uli akong humanap ng masasakyan nun. Hinding-hindi na ako bumalik. Nag-segue ako sa mga direksyon patungo sa daan kung saan ako pabiyahe papuntang Pangasinan. Hindi na ako nakapag-isip kung magkakasya pa ba ang dala kong pera. Ang mahalaga ay makaalis ako at makapiling ang aking pamilya dahil sigurado ako na kapag bumalik pa ako doon sa lugar na yon, sa hideout namin, paghihinalaan ako o baka pag-initan pa ako sa mga nangyari sa kasama ko. At hindi rin ako nakakasigurado kung mabubuhay pa sila. Wala na akong pakialam kung tutugisin man ako ng mga galamay ng mga boss namin. Ang mahalaga sa akin ay nakapamuhay ako ng maayos at magkaroon ng katahimikan sa piling ng aking mga magulang. Pag-uwi ko, alam mo, Sir Seth, nagpakalbo talaga ako nun. Nagpatubo din ng bigote at balbas at nagpaitim ako sa may Pangasinan. Gusto ko makasigurado na hindi na ako mahahanap pa. Ilang buwan din akong nagtatago doon. Gumaan lamang ang pakiramdam ko makalipas ang ilang taon. Dahil nakakasigurado akong hindi na ako muling mahahanap pa nila.